Hello mga karadyo, good morning! Video number 59. Okay, bago ko ituloy yung ginagawa kong folded dipole back to back, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito makakatulong sa mga gumagawa ng folded dipole, lalo na yung vertical mass na humahawak doon sa mga folded. Ayun, medyo may nagga-grind, lalaksan ko na lang yung boses ko. Now, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano magdugsong. Kasi di ba 20 feet or 21 feet, mga ganon yung 4-stack folded dipole ng BHF. Minsan gusto natin putulin sa gitna para sa logistic, tapos saka natin idudugtong. Ngayon ang tanong, paano natin idudugtong ng matibay at hindi siya umiikot-ikot? Ito yon mga karadyo. Ito. So ito na yung ito na yung vertical mass. 10 feet siya, 10 feet. At ang size nito ay 2 rounded tubular. Okay, maganda naman. Medyo makapal-kapal naman siya, no? Napansin niyo hindi siya hinati ng paganito. Kundi ang ginawa ko sa kanya ay bakit ganyan? Ayan, so nilagari ko ito ng mano-mano. So, may ginawa lang akong sukatan. Ito yung tinanggal, Dalawa yan, mga karadyo, no? So, nilagari ko siya ng lagaring bakal at hinulmahan ko na lang siya na parehong-pareho sila nung opposite niya na tubo. Okay. So, ngayon, ito yung in-insert natin. Ano ba itong in-insert na to? Itong in-insert na yan is 2x2 din. Yun nga lang, hiniwaan natin. Base sa size ng inside nitong 2 versus yung dapat na maging outside nito, kinumpute natin. At ang naibawas natin dito is approximately 8 mm para pumasok siya dito sa didos. Ngayon, ang haba nito ay mga 24 inches. So, pwede ring mga 16 or 18 inches. But since na ito yung sobra dun sa aking ibang mga ginawa, so inilagay ko ng lahat. So, ngayon, nilagari ko siya. Nagbawas ako ng 8 mm. Saka ko pinukpok-pukpok siya para medyo lumiit naman siya. Kasi kahit nabawasan nyo siya at ipapasok nyo siya rito, mahihirapan kayong pumasok. Kaya kailangan na medyo pukpuk-pukpukin ninyo to para medyo humulma. Na dapat medyo masikip pag ipinasok dito. So, once na naipasok na ninyo sa kalagitnaan nito, tapos na ba? Hindi. Kasi, para lalong matibay, dahil BHF ito at ang haba nito ay 20 feet, maglalagay pa tayo sa loob. Ayun, nakita nyo yun. Ayan, medyo mas maliit yan. Siguro nasa mga 12 inches na lang yan to 14 inches. So, mas malaki naman yung ibinawas ko dito. Didos din siya, pero mas malaki na yung ibinawas ko. Approximately mga 13 mm na. 13 mm. Para sa ganun, napansin niyo, ayun nabawasan din siya doon. At pagkatapos kong ma-insert ito, at ito yung gitna niya, ipinasok ko rin siya dito sa loob. Pero opposite, opposite. Kung ito yung kanyang guhit, ang guhit niya naman ay nasa baba. Huwag niyong pagpaparehohin. Huhuna yan. Ayan. At once na maipasok ko siya, ayan, nilagyan ko na siya ng stopper na maliit na screw dito. So, hindi na siya gagalaw-galaw. Wala na. Matibay na siya. Ayan. Matibay na siya ngayon. Okay. Kaya, ang susunod na step, ipapasok naman natin ito. Nakita nyo? Ayan. Na kung saan, ang kanyang hiwa naman ay opposite. Di ba? Ngayon, ipapasok naman natin siya ng... ang hirap. Wala akong kasama So, ipapasok naman natin siya ng... Ayun, wala na. Sagad na dahil sa 20 feet. Ipapasok naman natin siya ng patalikod. Pag ganon.
para magiging hakab sila. Ayan. So, papasok siya dito. At kapag naipasok na natin yan ng ganyan, so, I think kahit na isa o dalawang screw na lang na ilagay dyan, pati dito, sapat na yon. Matibay na yon. Kung tutusin, kaya na niyang humawak kahit na hindi hawakan yung dulo. Pero syempre, sa kadalasan ang ginagawa natin sa mga folded dipole, ito ay ang paglalagay ng brace ay from top to bottom. Hanggat maaari, huwag tayong maglalagay ng brace sa gitna. Magkakaroon ng problema ng kanyang radiation pattern. Ang kadalasan dyan, to maximize yung gain niya, ang paglalagay ng kanyang brace ay sa tuktok at saka sa ilalim. At least, siguro ang layo niya mula sa mast ay pwede ng mga at least mga quarter wavelength or kung kaya ng half wavelength, mas maganda. Okay? So yun lang. Sana makatulong dun sa mga gumagawa ng mga maturista ng mga folded dipoles na pang VHF doon sa kanilang vertical mast kung paano magiging matibay yun. Okay, 73. Thank you.